Ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Ang anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. Ang lahat ng karakter, pangyayari at nilalang sa kwentong ito ay bahagi lamang ng malikhaing pagsasalaysay. Noong 2011, sa isang liblib na baryo sa Isabela, may isang maisan na iniiwasan ng mga tao pagsapit ng gabi. Hindi dahil sa mga magnanakaw o mababangis na hayop, kundi dahil may isang boses na tumatawag sa pangalan ng sinumang dumaraan. Ayon sa mga matatanda, kapag narinig mo ang sarili mong pangalan mula sa loob ng maisan, huwag na huwag kang sasagot. Dahil sa sandaling lumingon ka o tumugon sa tawag na iyon, may isang bagay na magsisimulang sumunod sa iyo pauwi. At yun ang nangyari sa isang binatang hindi naniwala sa babalang iyon. Noong 2011, sa isang maliit na baryo sa Isabela, may isang malawak na maisan na halos walang gustong daanan kapag lumulubog na ang araw. Hindi ito nakalagay sa anumang mapa ng mga nakakatakot na lugar. Ngunit halos lahat ng matatanda sa baryo ay iisang babala. Huwag kang sasagot kapag may tumawag sa pangalan mo mula sa maisan. Marami ang nagtatanong kung bakit. Ngunit kapag tinanong na ang mga matatanda kung ano ang mangyayari, bigla na lamang silang tatahimik at iiwas ng tingin. Ayon sa kwento, ilang dekada na ang nakalipas ay may isang magsasakang misteryosong nawala sa gitna ng maisan. Ilang araw siyang hinanap, ngunit walang bakas ng kanyang katawan. Ang tanging natagpuan ay ang kanyang sombrero at tsinelas na maayos na nakalapag sa lupa. Mula noon, nagsimula na raw marinig ng mga tao ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanilang pangalan tuwing hating gabi. Si Carlo, 22 taong gulang, ay bagong lipat pa lamang sa baryo. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Para sa kanya, gawa-gawa lamang ang lahat ng iyon upang takutin ng mga tao. Isang gabi, inabot siya ng dilim matapos magtrabaho sa kabilang barangay. Ang pinakamabilis na daan pa uwi ay ang makitid na kalsadang dumaraan sa tabi ng maisan. Habang nagbibisikleta siya, biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang huni ng mga kuliglig. Huminto ang hangin at maya-maya, may isang mahinang tinig na bumulong mula sa kailaliman ng maisan. Carlo. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang nilingon ang madilim na maisan. Muli niyang narinig ang boses. Mas malinaw, mas malapit. Carlo. Napalunok si Carlo habang nakatitig sa maisan. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na baka may nagbibiro lamang sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy sa pagpedal, muli niyang narinig ang boses. Carlo, tulungan mo ako. Ngayon ay parang boses ito ng isang matandang babae. Mahina, nanginginig at tila humihingi ng saklolo. Nilingon niya ang paligid. Walang bahay, walang tao. Tanging ang malalawak na taniman ng mais ang kanyang nakikita. Bigla niyang naalala ang sinabi ng isang matandang tindera noong umaga. Kapag may tumawag sa pangalan mo mula sa maisan, huwag kang sasagot. At higit sa lahat, huwag kang papasok. Napailing si Carlo. Hindi ako naniniwala sa mga multo. Mahina niyang bulong. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may narinig siyang mahinang pag-iyak. Parang isang batang naliligaw sa gitna ng maisan. Nanaig ang kanyang awa. Iniwan niya ang bisikleta sa gilid ng kalsada at dahan-dahang pumasok sa pagitan ng matataas na tanim na mais. Habang papasok siya, lalo namang lumalamig ang hangin. Ang bawat hakbang ay sinasabayan ng kakaibang kaluskos na tila may kasabay siyang naglalakad. Huminto siya. Tumigil din ang kaluskos. Humakbang siyang muli. Kasabay na naman niyang narinig ang isa pang yabag. Hindi na siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa pagitan ng mga tanim, may isang matangkad na maitim na anino na bahagyang nakasilip. Hindi gumagalaw. Walang muka. Ngunit ramdam niyang nakatingin ito sa kanya.
At saka muling umalingaw-ngaw ang boses. Sa pagkakataong ito, hindi na ito mahina. Nanggaling ito sa likod mismo ni Carlo. Lumingon ka. Dahan-dahang napalingon si Carlo. Wala. Tanging matatas na mais na sumasayaw sa malamig na hangin ang kanyang nakita. Napabuntong hininga siya. Siguro, guni-guni lang ito. Ngunit bago pa siya makaalis, may naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang batok. Napapikit siya sa sobrang takot. Unti-unti siyang lumingon. Wala na namang tao. Napansin niyang hindi na niya makita ang daang pinanggalingan. Kahit saan siya tumingin, puro mais na lamang ang nasa paligid. Para bang lumawak ang maisan at wala nang katapusan. Mabilis na siyang naglakad pabalik. Ngunit habang naglalakad siya, paulit-ulit siyang bumabalik sa isang lugar. Isang lumang panakot uwak. Punit-punit ang damit nito. Nakayuko ang ulo at tila may nakangiting mukha na hindi niya napansin kanina. Biglang umihip ang malakas na hangin. Dahan-dahang umangat ang ulo ng panakot uwak. Ang mga mata nitong dati butones lamang ay naging mapupulang matang nakatitig kay Carlo. Napaatras siya. Kasabay nun, umalingaw-ngaw ang dose-dose ng boses mula sa buong maisan. Carlo! 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 Hindi na isang tumatawag. Parang ang buong maisan mismo ang bumubulong sa kanyang pangalan. Sa dulo ng hanay ng mga mais, may isang matangkad na nilalang na unti-unting lumalapit. Napakahaba ng mga braso nito. Halos sumasayad sa lupa ang mga daliri. Wala itong mukhang maaninag, ngunit sa bawat hakbang nito, mas lumalakas ang mga bulong. Na doon na pagtanto ni Carlo ang nakakatakot na katotohanan. Hindi siya ang nakahanap sa nilalang. Ang nilalang ang matagal nang naghihintay sa kanya. Hindi na nag-isip pa si Carlo. Buong lakas siyang tumakbo palayo sa nilalang. Habang tumatakbo siya, ang matataas na mais ay tila kusa nang nagsasara sa kanyang dinaraanan. Para bang ayaw siyang palabasin. Lumingon siya. Nandoon pa rin ang maitim na nilalang. Hindi ito tumatakbo. Hindi rin nagmamadali. Ngunit sa bawat paglingon niya, mas lumalapit ito. So biglang may humawak sa kanyang binti. Napasigaw si Carlo at napabagsak sa lupa. Pagtingin niya, wala namang tao. Ngunit ang mga tuyong dahon ng mais ay tila nakapulupot sa kanyang paa. Mabilis niya itong hinila hanggang sa makawala. Humihingal siyang muling tumayo. Sa sandaling yon, narinig na naman niya ang boses. Ngayon ay boses na ito ng kanyang ina. Carlo? Anak? Dito ka. Napahinto siya. Eksaktong-eksakto ang tinig ng kanyang ina. Ngunit naalala niya ang babala ng mga matatanda. Ano man ang marinig mo sa loob ng maisan, huwag kang maniniwala. Paglingon niya, halos ilang metro na lang ang pagitan nila. Unti-unti nang luminaw ang itsura nito. Napakapayat ng katawan. Mahahaba ang mga braso at sa dapat ay mukha nito ay isang malalim at maitim na butas na tila sumisipsip ng liwanag. Muli itong nagsalita, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito bumulong. Malakas nitong sinabi ang pangalan ni Carlo. At kasabay noon, namatay ang lahat ng tunog sa paligid. Walang hangin, walang kuliglig, walang kahit anong ingay. Tanging tibok na lamang ng puso ni Carlo ang kanyang naririnig. At saka, unti-unting iniunat ng nilalang ang isa nitong kamay patungo sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Carlo. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga habang papalapit ang maitim na nilalang. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang lola noon. Kapag may nilalang na umaakit sa iyo sa dilim, huwag kang lilingon, huwag kang sasagot, at manalangin ka. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang magdasal. Mahina sa una. Ngunit habang lumalakas ang kanyang panalangin, tila nagbago ang paligid. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nag-ingay ang buong maisan. Parang may libo-libong taong sabay-sabay na sumisigaw.
Nang imulat ni Carlo ang kanyang mga mata, napansin niyang umatras ang nilalang. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Sa halip, naglabas ito ng nakakabinging sigaw na halos ikabingin niya. Pagkatapos ay mabilis itong sumugod. Wala nang inisip si Carlo kundi ang makatakas. Buong lakas siyang tumakbo. Sa wakas, nakita niya ang mahinang ilaw ng kalsada sa pagitan ng mga mais. Isang hakbang, 2, 3, at bigla siyang bumagsak sa sementadong daan. Paglingon niya sa maisan, tahimik na ulit ang lahat. Parang walang nangyari. Ngunit may napansin siya. Sa gilid ng maisan ay may dosa-dosa ng mapupulang matang nakatingin sa kanya. Hindi lang pala iisa ang nilalang. Marami sila. At tila naghihintay lamang silang muli siyang bumalik. Pagsikat ng araw, agad na umuwi si Carlo. Maputla ang kanyang mukha at halos hindi makapagsalita. Nang ikwento niya ang lahat sa mga matatanda sa baryo, nagkatinginan lamang ang mga ito. Lumapit ang pinakamatanda sa kanila at tahimik na nagsabi, "Masuwerte ka dahil nakabalik ka pa." Nagtaka si Carlo. "Bakit po?" Napabuntong hininga ang matanda bago sumagot. Dahil ang mga sumasagot sa tawag mula sa maisan, hindi na kailanman nakikita pang muli. Ipinakita ng matanda ang isang kupas na litrato ng lalaking nawala maraming taon na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Carlo. Ang lalaking nasa litrato, siya mismo ang nakita niyang maitim na anino sa loob ng maisan bago lumitaw ang tunay na nilalang. Parang ginamit lamang ang anyo nito upang akitin ang mga susunod na biktima. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na muling dumaan si Carlo sa lugar na yon. Ngunit isang maulang gabi, may isang lalaking pauwi mula sa trabaho ang napadaan sa tabi ng parehong maisan. Bigla siyang napahinto. May narinig siyang pamilyar na boses. Mahina, malamig, at malinaw na malinaw. "Joel." Napalingon siya sa loob ng maisan. Muli na namang nagsimulang gumalaw ang matataas na tanim. At sa gitna ng dilim, may isang maitim na anyong dahan-dahang nakangiti. Mula noon, wala nang nagtangkang dumaan sa maisang yon pagsapit ng hating gabi. Dahil hanggang ngayon, sinasabi ng mga taga-baryo na kapag may tumawag sa pangalan mo mula sa gitna ng maisan, huwag kang sasagot, baka hindi na ikaw ang makauwi. Wakas.